Just to clarify lang po itong komento na ito na ating babasahin. Tandaan po natin na kung saan ito ay pagbibigay linaw po. Kaya nga kinaklarify natin sa mga nagko-comment po sa ating YouTube channel. At ako'y nagpapasalamat naman po at kayo napadaan at nakinig. Pero kung kayo nasaktan at hindi nyo naunawaan ang mga pananalita ng Panginoon, talaga pong masasagasaan ang inyong mga dating aral na napag-aralan na hindi naman aral ni Kristo. Kaya parang sa tingin nyo sumasalungat. Kasi po yung katotohanan hindi pwedeng magsama ang kasinungalingan. Ngayon, bigyan natin ito ng pansin at bigyan po natin ito ng linaw. Basahin po natin Ito po ay galing kay Erlit. At basahin po natin, ang lahat ng tao ay makasalanan. Kaya dapat hindi tayo manghusga sa ating kapwa. Huwag tanggalin ang puwing ng iba kung sa iyo naman ay troso na di mo napupuna. Sa madaling salita ay huwag tayong magmalinis. Alam nyo po, may talata yan at babasahin po natin. Pero bago ko po basahin, tandaan mo, kaibigan, kasi hindi naman kita kapatid sa pananampalataya, kaya hindi pwede kitang tawaging kapatid. Kasi po, kayo po ay ibang iglesia na kung saan ay nakita ko po ang inyong pagka-relihiyoso ay nasa panig po kayo ng iglesia ng Roma Katoliko. Romano Katoliko po kayo, pero sabi ko nga po, yung sinasabi po yung pagrespeto, naroon naman po yung pagrespeto. Sinasabi ko lang po ang inyong kalalagayan, ang inyong sitwasyon na kung saan iyon ang inyong kaparaanan. Kapag po inililibing o yung mga patay, talaga pong dinadala sa mga simbahan para ipanalangin. Yun po yung katotohanan. Hindi po natin pwede yung pasinungalingan sapagkat nakikita yon sa aksyon. Wala naman po para tayo ay magsagasaan. Kasi nga po, nahingi kayo ng sagot sa inyong mga itinatanong. Kaya ang ating pagsagot, nasa inyo rin pong kalalagayan na kung saan ay basihan, na kung saan ay sa inyong mga ginagawa. Ngayon, para maintindihan mo sa inyong komento, ang sabi mo, ulitin ko lang po, ang lahat ng tao ay makasalanan. Ngayon, kaibigan, bibigyan kita ng example sa banal na kasulatan para maintindihan mo, hindi po lahat ng tao makasalanan yung sinasabi po ninyo. Meron po din tao na namuhay na matuwid sa harapan ng Diyos. Gusto mo bang malaman? Kasi nga po, baka may narinig kayo na katuruan na kung saan ay lahat ng tao ay makasalanan. Hindi po ganun. I-consider natin sa banal na kasulatan na meron din pong tao na namuhay na matuwid sa harapan ng Diyos. O to, babasahin ko po sa inyo nang sa ganun ay maintindihan po ninyo. Ito po, ang sabi po dito sa aklat ng Genesis, chapter 6, verse 9. Para maintindihan mo, ito ang nakasulat, basahin natin. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Nakita po ninyo? So huwag niyo pong sasabihin na ang lahat ng tao ay makasalanan. Hindi lumalakad sa katuwiran ng Diyos. Ito po, may napansin po tayo na si Noe po ay isang lalaking matuwid at walang kapintasan. Ibig sabihin po, kapag walang kapintasan, hindi gumagawa ng kasamaan sapagkat kasama niya ang Diyos nung panahon niya. Malinaw po ba? So mali po ang konsepto ninyo, ang pagkakilala nyo sa lahat ng tao, nilahat ninyo. Ibig sabihin, kayo pala ho ang nanghuhusga. Ang sinasabi mo sa inyong komento, kaya dapat hindi tayo manghusga sa ating kapwa. Kayo na po ang nag-comment niyan, hindi po ako. Binasa ko. Kaya nga po, narito yung channel, nagtutuwid. Nagtutuwid ng maling unawa sa banal na kasulatan. Baka hindi ho ninyo ito nababasa. Kaya po, ang banal na kasulatan ay nagtuturo para ituwid ang mga maling aral. Gusto ba ho niyong malaman? Ito po isinulat po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat para maintindihan natin. Ang kasulatan po ay isinulat para maintindihan natin. Ang sabi po dito sa mga sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, si Timoteo po ay isang hintil na tinuturuan po ni Apostol Pablo. Sinulatan siya
para maintindihan din nating mga hindi Hudyo. Tayo po'y hintil. Ang sabi dito sa kasulatan, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Kaya nga po, pag mali ang inyong katuwiran, itutuwid tayo. Tuturuan tayo ng tamang aral. Sasanayin tayo, di ba? Sa katuwiran. Kaya tayo tumanggap ng pagsaway ng salita ng Diyos. Kaya yung sinasabi po ninyo, no, lahat ng tao ay makasalanan. Yan po, nakasulat po sa inyong teksto, sa inyong komento. Pero nung binasa po natin, maging po si Noe, hindi naman pala makasalanang tao yan. Lumalakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Ulitin ko po. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan. Alam niyo po, kaya ito ay naisulat. Tandaan po niyo, yung panahon ng paggunaw ng mundo, nung panahon ni Noe, wala nang matuwid sa harapan ng Diyos. Si Noe lang nag-iisa. Kaya kung si Noe ay isa ring makasalanan, hindi lumalakad ng may kabanalan, siguro wala na. Tapos na ang mundo, tapos na ang tao. Kaya't hanggat ang Diyos po'y nakakakita ng matuwid, hindi ginugulo ang mundo at pinagpapala pa. Kaya si Noe po ay pinagpala ng Diyos. Nakita po ninyo? Kaya kung gusto mong pagpalain ka, maging masagana ang buhay mo, sumunod ka sa paraan ng Diyos. Okay po ba yon? Ngayon, naging malinaw ba sa'yo? Kaya wag po tayong manghuhusga na sinasabi po ninyo na ang lahat ng tao ay makasalanan. So, hindi natin dapat lahatin. At bukod kay Noe, marami pa hong lumalakad ng may kabanalan. Tandaan po ninyo yan. Basahin lang ninyo ang kasulatan, marami kayo matutuklasan. Marami. Gusto pa ninyo madagdagan? O sige, para sigurado at magtiwala kayo sa Panginoon na ating pinaglilingkuran. Kasi baka siguro ang inyong pinaglilingkuran ay hindi tunay na Diyos, kaya hindi nyo kilala. Makikilala natin ang Diyos na dapat natin paglingkuran, dapat alam natin yung kanyang pamamaraan. Tingnan nyo po, meron pong mga banal pa na kung saan ang Diyos po ang nangangalaga sa kanila. Kaya huwag tayong huhusga. Alam mo kaibigan, para masatisfy ka pa, maghahanap pa ako sa banal na kasulatan na may matuwid pa po. Hindi lahat. Yun ang binasa kanina natin sa lumang tipan. Maging sa bagong tipan, maroon din po tayong mababasa. Basahin naman natin dito sa aklat ni Mateo, sa mga sulat ni Mateo, chapter 1, verse 19. Basahin mo ha, kaya kailangan magbasa ka para hindi ka mahatulan ng Diyos, kasi hahatulan, ibabase sa iyong mga salita. Kaya huwag kang humatol. Kaya sabi mo dito, kaya dapat hindi tayo manghusga, kasi inuhusgahan mo ang iyong kapwa. May nakasulat naman po na kung saan ay sinasabi mong lahat ay makasalanan. Katulad po ni Jose. Basahin natin. Mateo 1:19. Si Jose na kanyang asawa, palibhasay isang taong matuwid. Malinaw po. Makasarado ang tenga mo ha. Pakinggan mo mabuti. Ulitin ko po. Si Jose na kanyang asawa. Si Jose po ay asawa ni Maria na ina ni Jesus sa pamagitan po ng instrumento. Kaya nagkataong tao si Jesus. Si Jose, asawa niya si Birhing Maria. Kaya hindi po niya ginalaw ito dahil nga kailangan matupad yung propesya ni Isaias na kung saan isang dalaga ay manganganak o isang berhen na manganganak ng isang sanggol na mula sa Diyos. Yung po isa kapangyarihan ng Diyos, kaya si Jesus ay naipanganak sa pamagitan po ng Diyos Ama. Ginamit si Maria. Ngayon, balikan natin itong talatang ito para maintindihan mo. Kasi nga, baka maguluhan ka Kaya nililinaw ko lang sa'yo na hindi lahat ng tao ay makasalanan. Katulad ni Jose, sabi dito, si Jose na kanyang asawa, palibhasay isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Pero hindi po nangyari yun na hiwalayan. Kasi po nangusap ang anghel sa pamagitan ng panaginip na huwag hiwalayan si Maria. Nakita po ninyo? Kaya huwag po tayong manghuhusga. Magbasa tayo ng kasulatan at unawain natin ang nilalaman ng kasulatan
para hindi tayo mahatulan. Kasi ang paghuhusga na sinasabi mo, ang lahat ng tao ay makasalanan. Ang dami nating mababasa sa kasulatan. Nakita po ninyo? Kasi po ako, nagsasabi ako ng katotohanan para sa inyo. Nang sa ganon, hindi kayo mailigaw ng ibang nangangaral. Huwag nyo basta-basta paniniwalaan, kayo rin po magsuri. Totoo ba ang kanyang sinabi? Katulad ko po, ang ating pagtutuwid ay nasa kasulatan, mismo sa salita ng Diyos natin binabasa. Kaya ngayon, alsin mo na sa iyong kaisipan na hindi lahat po ng tao ay makasalanan. Mali po yun. Kasi po, ang isa pang basihan ng iba na kung saan ay mababasa pang ganito, dahil lahat ng tao ay nagkasala. Ay hindi naman po ganun di ba? Yun ay may isang bagay, maaaring may tinutukoy yung manunulat na yun. Puntahan muna natin yun, bago natin ilinaw itong inyong ibinibigay na komento, Ngayon, baka ho kayo nagkakamali pa sapagkat may ganitong aral na inyo napapakinggan sa mga ibang nangangaral dahil binasa ito. Basahin natin sa Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Baka ho dito rin po kayo nalilito, nataniman kayo dito ng mga nangangaral ay hindi natin ikinonsider. Maaaring itong aklat ng Roma ang tinutukoy ni Apostol Pablo doon sa kanyang nasasakupan kasi aklat ng Roma yan. Ay ngayon, nagbasa tayo sa mga sulat ni Mateo, mga sulat ng aklat ni Moises, di ba? Si Noe ay isang taong matuwid. Balikan natin, di ba? Iko-consider mo ba yan na makasalanan? Sinasabi ng kasulatan, si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan. Tandaan mo, walang kapintasan. Ibig sabihin, hindi yan gumagawa ng kasamaan sa harapan ng Diyos. At kung si Jose naman, di ba? Lalaking matuwid din yan. Di ba? Ngayon, baka sabihin mo, dadalwa naman ang iyong ibinigay na talata. Meron pa maging si Job. Isang taong matuwid po rin yun. Puntahan natin. Para mas matibay, 3. Kasi po, ang sabi ng salita ng Diyos, para maging matibay, parang 3 lubid na pinagsama-sama ay matibay po na ebidensya yon. So, puntahan muna natin yung kay Job para maintindihan po natin na siya ay isang taong matuwid. So, basahin po natin Pupunta tayo sa Job chapter 1 verse 1 para makita agad natin yung situation ni Job. Basahin natin. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan. Nakakita na tayo. Ang dami palang mababasa na walang kapintasan. Ibig sabihin, hindi gumagawa ng kasamaan sa harapan ng Diyos. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos, at lumalayo sa kasamaan niya. Malinaw po, lumalayo yan sa kasamaan. Si Job. Ngayon, malinaw na ba sa iyo? Erlit. Kaya ang channel na ito, kaya lumalago din ang mga tao ditong nakikinig kasi yung ating itinuturo, hinahango natin mismo sa salita ng Diyos. Kasi nga po yung iba, may pagdududa pa. Kaya nga sinabi ko, naghahanap tayo ng katotohanan. Nagsasalita tayo ng katotohanan. Hindi po kasi nungalingan. Maaari ang inyong nasagap na mga impormasyon doon sa mga nangangaral ay hindi nakakaunawa na mga salita ng Diyos, mga pamaraan ng Diyos. Dapat alam natin yun. Kasi kung kilala mo yung pinaglilingkuran, unang-una hindi ka magsasalita ng ganito, ang lahat ng tao ay makasalanan. Kaya bago mo bigkasin sa iyong labi, alamin mo ang kasulatan para hindi ka mahatulan ng Diyos. Yung sinasabi mo dito, kaya dapat hindi tayo manghusga sa ating kapwa. Ay kayo na po ang nanghusgang unang-una. Dahil nilahat mo ang tao na makasalanan. Ay dami nating nabasa. May ebidensya tayo kay Noe. Hindi lumalakad yun ng kasamaan. Diba? Matuwid na tao po yun. Si Job, lumalakad din ng matuwid sa harapan ng Diyos at hindi gumagawa ng kasamaan. Base dito sa ating binasa, 'di ba? May takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Baging si Jose, isang taong matuwid, 'di pa po ba? Yan. Ang linaw-linaw po.
Kasi nga po, kung hahabaan ko pa ang discussion, siguro sapat na yung tatlong ebidensya na aking nahanap kasi ito ka-upload lang nating video at hinabol ko para hindi lumawak ang laganap ng kamalian sa inyong kaisipan. Kaya hinahabol ko, kaya yung mga ibang naunang nagtatanong, hindi ko agad masagot kasi nga po para mahabol ko yung mga taong tulad po ninyo na kung saan ay husga ng husga, yung pala naman hindi nyo namamalayan na kayo na pala ang humuhusga sa iyong kapwa. So malinaw po ba? Kaya yung sinasabi po dito na inyong ibinigay na komento, babasahin natin para maintindihan naman ninyo. Kasi dito, hindi nyo nauunawaan pag nagbigay kayo ng talata o ng pangungusap at binasa nyo sa kasulatan, uunawain po. Hindi ho basta kayo nakapagbasa, dapat may mga bagay kayong i-consider, ito ba'y para kanino? Yun, ano ho? At iyan, ang nagsasalita diyan, ang ating Panginoong Hesus. Para maintindihan natin, puntahan natin yung talatang iyon. Ano ho? Mapupunta po tayo diyan kasi mayroong dalawang aklat na isinulat ni Mateo at sinulat ni Lucas. At doon muna tayo kay Lucas magbabasa, ano ho? Para makita lang natin yung situation dito, ano? Lucas 6:41 para maintindihan mo. At basahin natin kasi malapit ba itong inyong ibinigay na komento? Yung sabi mo, huwag tanggalin ang puwing ng iba kung sa iyo naman ay troso na di mo napupuna. Sa madaling salita ay huwag tayong magmalinis. Ang sinasabi po diyan para maintindihan ninyo, nagbigay kayo ng conclusion kaagad ay hindi nyo pala naunawaan yung talata na inyong binabasa. So balikan natin. Lucas 6:41, ito po yun. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Ito ba yon? Kasi may question at patanong po ito. Dito ang nagsasalita yung ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung itutuloy mo pa yan, isunod pa natin sa 42, paano mo masasabi sa kanya, kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, gayong hindi mo nakikita ang malatrosong puwing sa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa mata mo nang sa ganun ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng kapwa mo. Ngayon, paano mo uunawain yan? Paano mo iintindihin? Ngayon, kasi babasa pa tayo ng ibang salin para maintindihan mo, no? Punta naman tayo dito sa Tagalog ang Biblia. Ano? Yan, medyo mahaba yung pagkakasalin doon sa ASND. Dito may siyarong hindi tayo mahihirapan, ano. So basahin natin din ito. So ganoon din po yan. Magkaroon lang tayo ng kaunawaan sa ating binabasa. Kaya po dito, no, lahat ng mga translation na pwede natin makuha at maabot ng ating kaisipan. Tandaan po natin, ang ating kaisipan ay limitado. Kaya nga po kailangan may magpaliwanag at may magbasa ng naaangkop din sa salita ng Diyos para maabot natin yung kaunawaan. O balikan po natin itong Lucas 6:41. Sa translation naman po ng Tagalog ang Biblia. Basahin natin. Bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo napupuna ang troso na nasa iyong sariling mata? Dito po, mapapansin ninyo, may salitang kapatid. Nakita po ninyo. Ngayon, dahil hindi kita kapatid sa pananampalataya, so magkaiba tayo. Dahil hindi ako Katoliko, kayo po Katoliko, ibig sabihin, hindi tayo magkapananampalataya. Iba ang pananampalataya ninyo, iba ang pananampalataya ko. Bakit? Kasi nga po, ang pananampalataya ninyo, meron kayong sariling doctrines. Tapos binabasa nyo sa kasulatan, inaangkin ninyo kay Kristo yon. Pero ang layo naman. O katulad ng mga katitismo, Katoliko yon, di ba? Pero wala namang itinuturo si Kristo na katitismo. O nakita po ninyo? At yung mga bagay pa na kung saan ay pinapalalangin ang mga patay, sa inyo yun. Pero kay Kristo, ipinagbabawal yon. So, ibig sabihin, magkaiba yung ating aral at turo. So, hindi po yun para husgahan kayo. Ibinibigay ng kasulatan para maintindihan natin saan kasasama, sa aral at turo ni Kristo o sa aral na inyong kinagisnan.
So, yun po yun. Kaya dito, kung ang kapatid mo ang mag-aalis ng puwing, pero ang sinasabi pala doon ay mapagkunwari, ibig sabihin, hindi siya totoo sa iyo. Na kung saan ay, kasi may kahulugan yan. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo. Ituloy lang natin sa verse 42 para makita natin. Ang sinasabi pa dito, no? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata. Tandaan po ninyo, kung kapatid mo sa pananampalataya, hindi naman kita kapatid sa pananampalataya. Halimbawa, ikaw ay Katoliko, yung magpupuna sa iyo, Katoliko rin, di ba? Parang ganun, magkapatid kayo kasi sa pananampalataya. Pero siya gumagawa ng kasamaan na ikaw naman na nakagawa ng kasamaan, para bang ikinukuri ka niya na samantalang siya naman ay gumagawa din ng kasamaan. Yung po yun. Ang ibig sabihin po doon ay mapagkunwari. Yan po, ilalagay natin, no? I-highlight po natin ito. Mapagkunwari. Yung mapagkunwari, hindi nagsasabi ng totoo. Na kung saan, may kasinungalingan din sa kanyang ginagawa. Nakita po ninyo? Katulad po ninyo sa inyong mga komento, no? Naturoan kayo ng maling aral. Ay siyempre, aayong ka doon sa kanyang sinabi. Pero ikaw mismo, hindi ka nagsuri. Ngayon, kung hindi ka nagsuri sa iyong ginagawa at nakinig ka lang doon sa iyong sinusubaybayan, pati ikaw damay. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, kailangan mapanuri tayo para hindi tayo magkaroon ng pagkakamali. Diba? Ang sabi ni Apostol Pablo, ganito po. Mababasa po natin ito sa unang Thessalonica 5:21. Suriin ninyo ang lahat ng bagay. Ang sabi po dito, basahin natin ano. Kundi subukan ninyo ang lahat ng mga bagay. Panghawakan ninyo ang mabuti. Kaya nga po, nasa panig tayo ng kabutihan. Malinaw po ba sa inyo? Ngayon mga kapatid, naging malinaw ba sa atin? Dahil itong tanong na ito nagaling po kay Erlit, para nang sa ganun ay, kasi nga po, pag magkakaiba ang pananampalataya, katulad po ninyo, Katoliko po kayo, pwede po ako mag-correct sa inyo. Kung ang pagkukorek naman po ay isang bagay na salita ng Diyos at hindi galing sa aking sarili, hindi ako nanguhusga kasi ang pagtutuwid ko, binasa ko sa kasulatan. Ang sinasabi po dito, nanguhusga, yung sinasabi mo na kung saan ay ginagawa mo rin pala. O, di ba? Halimbawa, huwag kang magnakaw, ikaw naman ay nagnanakaw. O, di ba? Yun po ang panghuhusga. Ngayon, kaibigan, para maintindihan mo itong mga komento mo na kung saan sinasabi mo na ito, linawin ko pa. Meron po iyang isang bagay na pangunawang espiritual. So, babasahin ko itong inyong komento na sabi mo, huwag tanggalin ang puwing ng iba kung sa iyo naman ay troso na di mo napupuna. Sa madaling salita ay huwag tayong magmalinis. Hindi po ganun ang pangunawa. Ngayon, ibibigay ko po sa iyo ang tamang unawa. Puntahan muna natin yung talata. Ang sabi po dito, bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo napupuna ang troso nasa iyong sariling mata? Para maintindihan natin sa spiritual, ganito po yan. So, babasa po tayo dito sa 39. Sapagkat ito'y talinghaga ng ating Panginoong Hesus para maintindihan natin sa spiritual. Kaya nga gumagamit ang ating Panginoong Kristo sa paraang talinghaga para maintindihan natin sa spiritual. O basahin po muna natin ito. Lucas 6:39. Sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga. Tandaan po ninyo, kapag kay Kristo galing, idinadaan mo na niya sa talinghaga. Panang sa ganun, maintindihan natin sa spiritual. Ulitin ko po ang talatang ito. Sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga. Maaari bang akayin ng bulag ang isa pang bulag? Hindi kaya sila kapwa bulog sa hukay? Nakita po ninyo ang talinghagang ito. Basa nga tayo ng isang salin. Gusto ko pong lumawak pang ating kaisipan sa ating binabasa. Sabi naman po dito, diyan din po sa Lucas 6:39. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, ang talinghaga na ito, hindi maaaring maging taga-akay ng bulag ang kapwa bulag dahil pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa iyon.
So may kahulugan pala yung puwing. 'Di ba? Pag napuwing ka, hindi ka makakakita, nakapikit ka, 'di ba? So yung sinasabi naman dito kasi magkakasunod po 'yan. 'Di ba? Ang binasa natin kanina ay nasa 41. Ano ho? Binalikan lang natin yung 39, 40, 41. O, ito po yun. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo? So, yung puwing, hindi naman talagang bulag yung sinasabi dito sa 39. Ibig sabihin, yung mga bagay na hindi nakakaunawa ng katotohanan. Katulad po ninyo, kayo po ba ay nasa katotohanan? Tama po ba ang mga aral ng Katoliko? Tama ba yung ituturuan kayo ng mga bagay na katulad po yung binanggit ko kanina, katetismo? Hindi naman pala itinuturo ni Kristo. Maglagay sa bawat simbahan ninyo, sa inyong kapilya ng mga rebulto. Kaya ibig sabihin, naluluharan mo kapag ikay sumasamba doon. Nakakaluhod ka sa mga rebultong iyon. Di ba? Lumuluhod kayo. O di ba? Nagsasign of the cross kayo. Hindi yan panghuhusga-husga inyo. Kasi sinasabi ko, yung ginagawa ninyo, ang tanong, yan ba'y paraan ni Kristo? Di ba't hindi? So pagtutuwid iyon. Kasi kung kayo nabulag din yan sa ganyang aral, yun nga po, bulag kayo, hindi nyo makita ang katotohanan. Kaya nagagalit kayo, baka sinabi nyo panghusga yun, hindi po. Mali nga po yung pamaraan ng pagsasign of the cross, di ba? Yung rosaryo. Ay wala naman pong ganung rosaryo na mababasa tayo sa kasulatan para gawin mo yun na paulit-ulit ang panalangin. Kaya nga sinabi ni Jesus, huwag niyong gayahin ang mga hintil na hindi kumikilala sa Diyos na ang kalangan nila sa kanilang panalangin na paulit-ulit ay didinggin sila ng Panginoon. Puntahan nga natin, no? Anong talata yun? Puntahan natin yung Mateo 6, 7 yata yun, no? So, puntahan natin. Chapter 6, verse 7. Ano pong sabi dito? At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan. Tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Di ba't paulit-ulit mahaba? Sa isang salin, tingnan natin, ano, para maintindihan natin. At sa panalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit. O ganyan ba ang ginagawa nyo? O yan ang totoo. Di ba't paulit-ulit ang inyong ginagawang panalangin? O hindi ko naman kayo hinuhusgahan diyan. Binabasa ko yung kasulatan. Kasi yung kasulatan, salita yan ni Kristo. Siya po ang nagsasalita dito sa Mateo 6:7. Ang sabi ni Jesus, sa panalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hintil sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. O, nakita po ba ninyo? O, ganyan, masasaktan kayo kasi narinig nyo yan. Kasi ginagawa nga niyo yan. Tapos, para bang sinasabi nyo na ako nagsabi na ay tigilan niyo yan. Parang gano'n, di ba? Ang Panginoong Hesus ang nagpapatigil sa mga bagay na hindi dapat nyo gawin. O, di ba? Ngayon, dito sa inyong komentong ito, naiintindihan nyo po ba? Kaya nga po, lumalakad kayo kung mag-aakay sa inyo ay yung hindi nakakaalam ng katotohanan, mapapahamak sila, pati kayo mapapahamak. Ibig sabihin, ganun po yun. Kung ang sinusundan yung aral at turo na hindi naman aral ni Kristo, yun po ang mga bulag sa katotohanan. Sila po'y mapapahamak at lahat ng makikinig doon sa aral ng mali, pati yung makikinig mapapahamak. Ibig sabihin, mapaparusahan ng Diyos. Yung mapapahamak ang kaluluwa nila. Di ba? Hindi ba kayo naaawa sa inyong sarili? Devoted kayo diyan. Pinagpipilitan ninyo na ang Roma Katoliko ang tunay na iglesia. Hindi naman po yan. At wala ka rin namang mababasa na Roma o Romano Katoliko sa banal na kasulatan. Wala namang ganun nakasulat. Bakit mo sasampalatayanan nyo? O hindi po yung panghuhusga, kaibigang Erlit, ano? Kaya dito, ang mga kapatid sa pananampalataya sumusunod sa aral at turo ni Kristo. Kaya kami po, kahit hindi kami nakikita-kita, yung lahat na nakikinig dito at naturuan ng aral ni Kristo, ibig po sabihin, sila ay panig ng katotohanan, gumagawa ng kabutihan, hindi gumagawa ng kasamaan. So, kaibigang Erlit, kung gusto mo na maging kapatid kay Kristo, ay kayo po ang magpapasya. Kung talagang hindi na po kayo mapupuknat sa inyong maling relihiyon,
maling pananampalataya, mali po talaga yun. Yun po ang katotohanan. Hindi po yung panguhusga, talagang mali po. Sinabi nga ng Diyos na huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Tinuturuan na nga tayo na huwag sumamba. Huwag kayong manalangin ng paulit-ulit. Huwag kayong makikinig sa mga aral ng tao. O, puntahan natin yon na kung saan ay maintindihan ninyo na yung mga maling aral at katuruan na mula sa tao. O, di ba? Roma 10:3. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Yun po. Dapat tayo nagpapasakop po sa katuwiran ng Diyos, hindi sa katuwiran ng tao. Malinaw po ba? O ito pa isa, Marcos 7:7. Anong sinasabi ng kasulatan para maintindihan pa natin? At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. So, utos pala ng tao, yung magdala ka ng rosaryo, mag-sign of the cross, at yung mga iba pang mga aral ng Katoliko. Aral pala ng tao. Tandaan mo, kapag wala kang mababasa sa kasulatan yung kanilang itinuturo, umalis ka na. Pero kung gusto mo yung kanilang kaparaanan, nasa sa inyo po kasi kayo po ang magde-decide niyan, kayo ang may kagustuhan niyan. Kung gusto niyo maparusahan, pagdating ng panahon, tatanggapin niyo yung consequence na kung saan yung paglabag sa utos ng Diyos, yung po ay kaparusahan. Kaya matakot po tayo sa parusa ng Diyos. Ngayon, hindi pa natin iyan nalalasap kasi nga, binibigyan pa tayo ng pagkakataon na sumunod sa kanyang kaparaanan, hindi sa mga aral ng mga tao. Sa isang salin, basahin natin to, no? Malinaw din to eh. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin dahil ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Tandaan po, utos lang ng tao. O, di ba? Bibili ka ng rebulto, ay hindi naman po binibili ang Diyos para maging Diyos mo at inilagay mo sa iyong tahanan. So, mali po yun. Kung nasaktan po kayo sa akin sinabi yun ng salita ng Diyos na huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Yun po ang malinaw. Sapagkat ang Diyos-Diyusan yan ay walang buhay. Nilalang lang yan. Kaya nga sinasabi ng Roma pa rin po, 1:25 para maintindihan natin, no? Para maintindihan natin. Roma chapter 1 verse 25 tayo mag-umpisa magbasa para maintindihan natin. Ipinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Tanda po nyo, kasinungalingan po ang sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha. So, nilikha lang po yun, di ba? Binihisan, nilagyan ng make-up, pinuntarahan. Nilikha lang yun ng tao. Di ba? Sa halip na ang manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So, yun po ang katotohanan. Kaya kayo mga Katoliko, imagasing na ho kayo. Kung ayaw ninyo at nagpupimilit, hinahayaan ko po kayo, hindi po kayo kinukontra, hindi ko po kayo hinuhusgahan, kasi po yun ang katotohanan na nakasulat sa banal na kasulatan dahil ang umakay sa inyo ay bulag sa katotohanan. Kaya kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, mahuhulog sa hukay. O basahin muli natin ha. Sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga, maaari bang akayin ng bulag ang isa pang bulag, hindi kaya sila kapwa mahuhulog sa hukay? Yung po ang hukay, yung po ay kapahamakan doon sa parusa ng Diyos. O diba? Isa pang salin, basahin din natin. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, tandaan po ninyo ha, si Jesus na ang nagsasabi nito. Pag hindi nyo alam ang katotohanan at bulag sa katotohanan, kaya talinghaga. Kaya nga pinaunawa sa atin sa spiritual na pagkaunawa. Kaya dinadaalang niya sa talinghaga. Ulitin ko po, hindi maaring maging taga-akay ng bulag ang kapwa bulag. Ibig sabihin, hindi pwedeng taga-akay yung mga hindi alam ang mga pamaraan ng Diyos, hindi alam ang katotohanan. Kaya kung hindi nila alam ang katotohanan, bulag po sila. Pati kayo na hindi nyo rin alam at sinusundan ninyo yung mga hindi nakakaalam ng katotohanan, pati kayo, yan ho, pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa iyon. Kaya salamat sa channel na ito, napadaan ka. Dahil dito, nagbibigay linaw sa inyong mga komento. Sana po, kaibigang Erlit, kung tawagin kitang ate man o
tita, anuman, mas mabuti maging kapatid kita sa Panginoon nang sa ganun ay ang Diyos ang magbigay sa iyo ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. Sana po wala itong pagtatalo at pag-away-away kasi binasa ko sa kasulatan ang mga bagay nito para kayo ay matauhan ko. Pero kung ang inyong gusto ay yung kagustuhan ninyo, wala po akong magagawa. Kayo po ang nagde-decision yan. Sana kung naintindihan po ninyo, ay nakatulong sana itong channel para sa inyo. Pero sana yung ibang na napadaan dito, naging laking tulong pa ito sa kanila. Kaya kung kayo po ay nakaunawa sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures, please subscribe and comment na rin po kung may tanong po kayo. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. God bless you po sa inyong lahat.